Sa ating pong unang pagbasa at sa Ebanghelyo ay mayroong pagkakatulad o mayroong common denominator. At ang common denominator sa dalawang pagbasa ay ang bukasyon. Ano nga ba ang bukasyon? Ang bukasyon ay galing sa salitang Latin na vocare, ang ibig sabihin pagtawag. Kadalasan ang iniisip natin kapag naririnig natin ang salitang bukasyon, we are always associating it with the religious and the priest. Pero hindi po kami lang ang tinawag, kundi tinawag ang lahat para sumunod kay Kristo. Balikan po natin ang unang pagbasa. Narinig natin ang kwento ni Samuel. Si Samuel ay nung tinawag siya ng Diyos, mga 10 taon o 12 taong gulang lamang siya. At ipinangako ng kanyang mga magulang na siya'y maglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, sa kanyang murang edad, siya'y nakatira na sa templo at naglilingkod sa pari na si Eli. Noong panahong yon, si Eli ay bulag na. Hindi na siya halos nakakakita, kaya kailangan niya ng assistant. At si Samuel ay laging natutulog malapit sa kanyang higaan. At isang gabi, narinig ni Samuel na siya'y tinawag, "Samuel, Samuel." Ang akala niya, si Eli ang tumatawag sa kanya. Kaya lumapit siya kay Eli, "Ano pong kailangan ninyo?" At pangatlawang beses, ganun din. At pangatlong beses, ganun din. Sabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag." At napagtanto ni Eli na kung hindi siya ang tumawag, walang ibang tumawag kundi ang Diyos. Kaya nga sabi ni Eli kay Samuel, kapag narinig mo uli yung tinig na yon, sabihin mo, "Speak, Lord, your servant is listening." Napakagandang kwento ng pagtawag ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, ganun din. Sabi ni Juan Bautista, itinuro niya si Jesus. Siya ang kordero ng Diyos. At yung mga alagad ni Juan Bautista, sumunod kay Jesus. At sabi niya na si Andres ang unang sumunod kay Jesus. And then, tinanong siya ni Jesus, anong hinahanap ninyo? Anong sagot ni Andres? "Saan po kayo nakatira?" At ang sabi ni Jesus, "Come and you will see." Yung invitation na yon ni Jesus kay Andres ay gayon din ang invitation niya sa ating lahat. Come and you will see. At matapos yung encounter na yon, naramdaman ni Andres ang kakaibang alab ng damdamin. Kaya nga, yung alab ng damdamin na yon na hindi niya makontain sa kanyang puso, ay ibinahagi niya sa kanyang kapatid na si Simon. At sabi niya, "Natagpuan ko ang Mesiyas." And then, dinala niya ang kanyang kapatid kay Jesus. At pinalitan ni Jesus ang pangalan nito, hindi na siya Simon, kung hindi Pedro, ang ibig sabihin, bato. Mga kapatid, sa kwento ng pagtawag kay Andres at kay San Pedro, makikita natin yung invitation ng ating Panginoong Yesus. Come and you will see. Sabi ko kanina, lahat tayo ay tinawag ng Diyos. Iba't iba ang antas ng buhay ng pagsunod sa ating Panginoon. Mayroong tinawag na maging pari, kami yon. Mayroong tinawag na maging religious, katulad ng mga madre. At mayroong ding tinawag na maging single blessed, walang asawa. Hindi sa pangit sila o hindi sa walang nagkakagusto sa kanila,
kundi meron talagang tao na nagdi-decide na walang o ayaw nilang mag-asawa at gusto nilang ialay ang kanilang sarili para sa Diyos. At meron din namang mga nag-aasawa, yung mga married. Bagamat iba't iba yung antas ng buhay, pero iisa pa rin ang tawag sa ating lahat. At ang tawag, ang paanyaya sa atin ay mamuhay sa kabanalan. Regardless of our state in life, whether you are priest, religious, single blessed, or being married, isa lang ang tawag sa ating lahat, to live in holiness. At bakit tayo tinatawagan ng Diyos na mamuhay sa kabanalan? Sapagkat kapag tayo'y namumuhay sa kabanalan, namumuhay tayo ayon sa plano ng Diyos. At kapag tayo'y namumuhay ayon sa plano ng Diyos, dapat magkaroon tayo ng tunay na kagalakan o sense of fulfillment sa buhay natin. Kayo, bilang mga may asawa, fulfilled ba kayo sa buhay ninyo? Minsan, nag-preside ako ng golden wedding anniversary. Tinanong ko yung mag-asawa, kung maibabalik niyo po ba yung nakaraan, siya pa rin po ba ang pipiliin ninyo? Ang sagot sa akin, Father, I think that was the greatest mistake that I committed in my life. Ganon din ba kayo? Or minsan naman mayroong madre, magsa-celebrate na ng kanyang silver jubilee. And then tinanong ko siya, Sister, are you happy? Are you fulfilled with your life? Father, I think this is the wrong decision that I made in my life. Kasi kaya ako pumasok sa pagmamadre dahil gusto lang ng nanay ko. Namatay na yung nanay ko. So mga kapatid, yung bukasyon ay personal call sa atin. Katulad ng mga seminarista, pag ini-interview ko, bakit ka pumasok sa seminaryo? Kasi po gusto ng nanay ko. Sabihin mo sa nanay mo, siya na lang ang pumasok sa seminaryo. Di ba? Kasi hindi ka magiging masaya. Halimbawa, yung pag-aasawa, napilitan dahil shotgun wedding, tinutukan, pinwersa, pinikot, magiging masaya ka ba? Yung asawa ninyo, tingnan ninyo, pinwersa ba ninyo? Pinilit ba ninyo? O tinutukan ng shotgun? So mga kapatid, napakahalaga yung pagtugon natin. Sabi ko kanina, the call of God is personal. And we need to answer to the invitation of God personally. That means out of our free will, we answer the invitation of God. Hindi tayo sa pinilit lamang. Katulad ng mga iba nagpapari, pumapasok sa seminaryo, puno puwersa lamang ng kanilang mga magulang or hindi kaya ay peer pressure. Kaya nga merong mga post ngayon, yung mga kabataan,
Gulatin mo sila. Pumasok ka sa seminaryo. Diba? Peer pressure. Mag-asawa ka, gulatin mo sila. Ang tanong, nakahanda ka ba sa buhay may asawa? So mga kapatid, ngayon, pinag-uusapan natin ang bukasyon. Sabi ko kanina, tinawag tayo to live in holiness. At bakit tayo tinawag to live in holiness? Para magkaroon tayo ng sense of fulfillment sa buhay natin. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Bakit nga ba ako naging pari? O bakit ako naging pari? Bakit ako nagmadre? Bakit ako nag-asawa? Bakit ako nanatiling walang asawa? Naitanong ba ninyo yon sa inyong mga sarili? So mga kapatid, katulad ni San Andres, narinig niya yung invitation ni Jesus, "Come and you will see." Sumunod nga siya, nakita niya ang kalalagayan ni Jesus. And he decided to follow Jesus. Pero hindi doon natapos ang kwento. Inakay niya yung kanyang kapatid patungo kay Jesus. And that is the reason why we who responded to the call of Jesus to live in holiness, not just only to consecrate ourselves, but to bring people closer to God. Kayo, bilang may asawa, yung bang asawa ninyo, naaakay ninyo patungo sa simbahan? Kayong mga magulang, yung bang mga anak, naaakay ninyo sa simbahan para magsimba? Hindi sapat na tayo lang ang magsisimba. Hindi sapat na tayo lamang ang magpapakabanalan. Kung hindi, dapat inaakay natin sila papalapit sa Diyos. At kami ding mga pari, mga madre, yan din ang tawag sa amin. Hindi kami naging pari o naging madre para lang for our personal sanctification. But more than that, to bring people closer to God. Katulad ni San Andres, inakay niya yung kanyang kapatid kay Kristo. Pero mga kapatid, paano nga ba natin maaakay yung mga tao? Lalo na yung mga mahal ninyo sa buhay, yung asawa ninyo, yung mga anak ninyo. Titingnan natin sa Ebanghelyo, hindi sila binigyan ni Jesus ng mga commandments o ng kung ano-ano. Kung hindi mahalaga yung personal encounter. And that is the most convincing way to bring people closer to God. Kaya nga yung unang karanasan ng mga apostol na hindi pa nasusulat yung Ebanghelyo, ikinukwento nila, ito ang karanasan namin kay Jesus. At yung karanasan na yon, they became very effective witnesses. They became convincing witness because they are telling their personal encounter with Jesus. At ganun din tayo.
We can bring people closer to Jesus by telling them our personal encounter with Him. So my dear brothers and sisters, hinahanap nga ba natin si Jesus katulad ni Andres? At kung hinahanap natin si Jesus, sasabihin sa atin ni Jesus, "Come and you will see." And that encounter will change a lot of things in us. And that story of our encounter will convince people to follow our Lord Jesus Christ. At sana magkaroon tayo ng personal encounter kay Jesus. Anong ikukwento mo sa asawa mo? Anong ikukwento mo sa mga anak mo para magsimba sila? Yun ang mahalaga. Our personal encounter with Jesus. Amen.